sa Ateneo, they will say no. Walang gusto. Okay mga Lods, pag-usapan po natin yung storya ni Rene Baterbonia at saka ni Divine Adili. Now, si Rene po at saka si Divine ay mga college basketball players, and sila po ay nasa koponan or nasa team sila ng Ateneo, and unfortunately po merong hindi magandang pangyayari ang nangyari sa team building nila. Sabi po ng mga kapulisan, sila daw po ay nalunod doon sa kanilang team building. Ngayon po, sumisigaw ng hustisya number 1 dyan yung kanilang mga pamilya, and number 2 dyan, yung mga kanilang fans na sinasabi na meron daw hindi magandang nangyari because sa kapabayaan. So of course hindi naman tayo naninisi or nag-allege ng kahit sino. Ang binabasa lang natin kung ano yung sinasabi ng mga tao, and yung sinabi mismo nung nanay nitong si Rene. And yung parents kasi ni Divine, hindi wala pa tayong balita sa kanya. Pero again, ang nangyari po kasi is related po doon sa team building nila. Kumbaga under the supervision sila ng Ateneo. Now, gusto ko po munang pakinggan natin yung nanay ni Rene. Kung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Ang nag-orient sila. Hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na gano'n. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? I-post natin ng mga Lods. Please panoorin niyo po yung buong interview ni Ma'am sa GMA7 kasi I will never do justice dito sa mga ganitong klaseng interview. Nang magre-react lang ako at isa-summarize ko lang sa inyo kasi grabe talaga yung pinagdadaanan nila ngayon. Pero ang main point nito kasi, hindi nila alam na meron palang ganun kasing training yung ginawa ni Rene and of course ni Divine, nakasama yung mga yung ibang players ng Ateneo. Kasi ang peg lang nito is team building lang, di ba? Karaniwan kasi, ako kasi nung araw o nung nasa corporate pa ako, may team building naman talaga na ibig sabihin mag-out. Nico David, yung sinasabi mo, iba naman yun. Iba naman yung corporate na sinasabi mo dito sa ginagawa nila. These are athlete. Athlete ka ba? This is physical. Yung ginagawa nila, this is physical. Yung nasa corporate ka ba? Anong ginagawa mo doon? Malamang nakaupo ka lang doon eh. Nakikinig ka sa my speaker, nakikinig ka. It's not physically demanding. This is yung ginagawa nila. Bakit mo ikukumpara na equal yun? Hindi naman yun equal. Kaya nga sinasabi na bootcamp eh. Na bootcamp. Because it's supposed to be hard. So, ibig sabihin pag gusto mo palagi madali, ganun ba ang sinasabi mo? Kaya nga sinasabi bootcamp eh, because it's supposed to push you to your limits. Now, I know, yes, it is sad sa nangyari nga sa basketball players. And I'm sorry for their family. Pero the training is supposed to push you. And sa tingin ko dapat nga na this should be done inside, like on an indoor pool, not sa dagat. But training is supposed to push you. Especially pag sinabi nilang bootcamp. Bootcamp training. Yun pa lang yung salita na yun eh. It's supposed to be intensive and physically demanding. Kayo, para lang, kumbaga, it's more fun kapag ka ganun eh. Kaso, upon my training is not supposed to be fun.
Especially did you see yung ginagawa ni Michael Jordan when he was training himself? Did you see yung ginagawa ni Kobe Bryant when he's training himself? It takes discipline. It's not supposed to be fun. Research. Ngayon, gusto ko sanang iparinig sa inyo yung testimonya or yung mga interview ng mga players describing itong team building na to. Okay, so pakinggan muna natin. So, ito po ay galing kay Balayan with GB and RDO. So, kung ako po sa inyo, panoorin nyo po ito kasi mai-enlighten kayo sa mga nangyari. And from there siguro, bahala na kayo mag-decide kung ano ba yung totoo hindi sa inyo. Pakinggan na natin. Sa practice pa lang. Tapos meron kami pumunta kami ng Balir. Yun, grabe. Para siyang Parang bootcamp BBB. talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Grabe. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, merong siren at 4 Kita mo yung reaction nilang dalawa. Oh. It seems like it's such a very hard Yun nga ang point ko, Nico, eh. These people are athletes. So how can they become better if you're not pushing them? How can they improve if everything is easy? Walang masyadong reward pag easy. The reward is when you do hard work. very hard and very grueling. And these are all ballers. Ibig sabihin, sanay sila sa mahirap na kondisyon. That's my point nga eh. That's my point. Sanay sila sa mahirap. Okay. Then they have, kaya syempre, bootcamp to, of course, gonna be hard. Sa training, pero look at this guy, yung katabi niya, ang pangalan niya si Anton, 'di ba? Si Sean, 'di ba? Mukha talagang nahirapan sila doon sa kanilang pinagdaanan. Tuloy natin. Yung sa megaphone, di ba? Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupush upin kayo. Ayun. Para talaga pang sundalo yun. Oo. Tapos may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mag-relay papunta sa tubig. Isa ba rin, lakas ng alon nun, di ba? Oh my God. So, well, i-stop ko na lang dyan kasi Ako din, i-stop ko na dito. So, recap. Ang point lang ng video ko is to say na yung bootcamp is supposed to be hard. Para katulad sa mga athlete na to. Now, it's sad yung nangyari na namatay sila. I mean, yung the two basketball players. They should have done it like inside the pool, hindi din sa labas. Ako din, nagtataka din ako bakit hindi na lang, bakit hindi na lang sa indoor pool? Bakit pa kailangan sa malayo, sa ocean o sa dagat or sa beach, you know? Why can't you do it more in a controlled environment? Pero ang point ko lang is, yun nga, once again, this is the third time, is bootcamp is supposed to be hard. Kasi yung sinasabi ni Nico David, I disagree na it needs to be average. No, if you want to be better, it needs to be hard. You learn a lot through hardship. And it will help you. It will help you become better. It will improve you physically and mentally. So, kaya nagtataka ako bakit kinukumpara niya sa sa corporate office, yung ginagawa nila sa labas. When it's like physically demanding and they're like running around, swimming around.
So, maling-mali yung comparison mo, Nico. So, yun lang naman po. Everybody have a good day and I'm peacing out.